Imbitasyon? Kumunot ang noo ni Ivana at saka tinanggapang niabot na sobre ng tauhan. Mukhang ito na ang tamang pagkakataon, Ivana. Saad Tristan. Maging maingat ka lang. Tumango si Ivana saka tinanaw mula sa di kalayuan ng mga bisita. Nasa mansyon pa rin sina Kevin at Alexis. May posibilidad na may malaking bahagi sa buhay namin si Christoph. Nakatingin na sa mga larawang nakalatag sa lamesa si Ivana. Mga larawang kuha ng kanyang private detective. Malaki, maaaring anak din siya ng iyong papa, opinyon ni Tristan. At naghahabol siya sa mga ari-arian ng Mondragon. Posible, tumango si Tristan. Ngunit sa pagkakakilala ko kay Uncle Sevi, hindi niya ipagkakait yun sa kanyang anak. Ngunit kung naipahanap ka niya, bakit hindi niya ipinahanap si Christoph? Tris, paano kung hindi niya pala alam o natuklasan man lang na may iba pa siyang anak maliban sa akin? Naguguluhang saad ni Ivana. Imposible. Matalino at maimpluwensyang iyong papa, Ivana. Kailangan mong makausap ng personal si Christoph at ang kanyang mama. Si Kuya Oliver, anong papel niya sa buhay ng mag-ina? Natigilan si Tristan saka nag-isip. Napakalit ng mundo para magkaroon ng kaugnayan ng kuya ko sa kanila. Ani Ivana, naguguluhan. Paunlakan mo ang imbitasyon ni Christoph. Tumango si Ivana. Paano kung anak din siya ng papa? Tanong ni Ivana. Imposible. Kilala ko ang Uncle Sevi, gagawin niyang lahat upang ilagay sa maayos ang lahat bago niya iiwan. Ivana, alamin muna ang motibo ng mag-ina saka ka makipag-ugnayan kay attorney. Tila malalim ang hangarin ni Christoph, huwag mong kalilimutan. Ilang beses ka nang pinaulanan ng bala. Paalala ni Tristan. Nakahanda ako. Kung kapatid mo siya, hindi siya mabuting kapatid. Naiiling na sa Ate Tristan. Ngunit dapat niya pa rin makuha ang nararapat, hindi ba? Para sa ikatatahimik niya. Hindi yata tamang pasya mo. Tuso at gahaman si Tamayo. Kung nabubuhay ang Uncle Sevi, mas gusto niya pa rin mapunta sa magsasaka ang kayamanan niya kaysa sa makasarili at mukhang perang kagaya ni Christoph. Kailangan muna natin mapatunayan kung tamang hinala natin, Ivana. Saka tayo gumawa ng isa pang hakbang. Hindi tayo dapat maging padalos-talos. Alam ni Ivana yon. Napakalinaw ng galit nito. Tiyak ambisyoso din to ang gaya niya. Kung itong nagtangka na makailang beses sa buhay niya, hindi ito manghihinayang sa buhay kahit pa maging totoong hinala nila ng kapatid niya ito. Inayos ni Ivana ang sarili, tsaka tinalunto ng daan tungo sa veranda kung saan nakaupo sina Kevin at Alexis. Napangiti ng maluwag si Alexis. Hi, bati ni Kevin. Napasinghap ang heredera. Ang simpleng pagngiti ng binata kayang magparigundo ng damdamin niya. Pagkatapos nangyari sa asyenda, pinakausapan niya itong manatili muna sa villa. Kamusta na kayo? Kay Alexis nakatingin na tanong ni Ivana. Ate, Miss Ivana, mabuti naman ho. Salamat po, ani Alexis. Iwan mo muna kami, Alexis. Utos ni Kevin sa dalaga na tumalima naman kaagad. Umapo si Ivana sa katapat nito, tsaka humugot ng malalim na hangin. Tumanaw sa kawalan. Ivana, gusto kong humingi ng paumanhin. Muntik na kayang mapahamak ng dahil sa akin? Hindi mo kagustuhan yon, sagot ni Kevin, natitig sa heredera. Hindi ko alam na masyado palang magulong buhay na isang Ivana Mondragon. Kahit ako, hindi ko akalain na ganito pala kagulo ang mundo ko. Sinalubong na ni Ivana ang mga titig ng binata. Kapwa sila natahimik. Ivana, seryoso ko nang alungin kitang maging nobya ko? Prangkang saan nito? Natitigilang kumunot ang noo ng heredera. Totoo ba to? Wala akong nakikitang dahilan para hindi mo ako bigyan ng pagkakataon. Hindi naman lingid sa'yo na pabalik-balik ako dito sa Zambales at yun ay dahil sa'yo. Sarkastikong ngumiti si Ivana at saka napailing. Kevin, hindi negosyong iniaalok mo. Napanunok ng tuyong laway si Ivana. Pilit nilalabanan ng kilig dahil sa mga titig ng kaharap. Parang kailan lang iniaalok nito ngayon ay pinapangarap niya lang noon. Hindi negosyo kundi pag-ibig. Napaawa ang bibig ni Ivana. Inaalok siya ng pag-ibig ni Kevin? Taragis. Alokin pa kaya siya nito kung mapatunayan na siya si Ivana Villamor? Ang dating katulong nito na nagmula sa club na paulit-ulit nang nilamutak ng hindi na mabilang na lalaki. Napasinghap si Ivana nang lumapit ito. Tila nauupo siya na kandila na nawala ng lakas upang umiwas. Ivana, I miss you. Anas ni Kevin, tsaka hinapit ang heredera papalapit dito. Napapikit si Ivana nang hapitin siya nito at sa ilay ng halik. Ang tatag niya muling nilamon ng Karupukan 101.
Otomatiko umangat ang braso ni Ivana sa batok nito. Gumaganti na siya ng halik sa binata. Bahala na. Para siyang nasa Cloud9. Paano niya tatanggihan? Bagya siyang kumalas, saka muling lumaban ng titigan dito. Tinatanggap mo ba? Tanong ni Kevin na nagpaawang ng bibig ni Ivana. At bago pa makasagot ang heredera, muli na naman siyang siniil ng halik ng binata. Halik na punong-puno ng pagkasabik. Mommy! Tinig ni Kian na nagpamulagat kay Ivana. Otomatiko, napalingon sila ni Kevin sa bata na nagtataka kung bakit sila naghahalikan ng hindi nito nakikilalang ama. Napatakip ng palad sa bibig si Alexis. Kinikilig na nagpipigil lang na hindi mapabungis-ngis. Anak, kanina ka pa ba? Pinamulahan ng mukha si Ivana na sinulapan si Kevin. Gusto niyang lapirutin ang dimples ng ama ni Kian dahil sa hiya sa anak. Bakit kinis mong mommy ko? Ikaw ba ang daddy ko? Inosenteng tanong nito. Napaawang ang bibig ni Ivana tsaka mabilis na umiling. Kian! Natatawang ginulo ni Kevin ang buhok ng hindi nakikilalang anak. Gusto mo ba akong maging daddy? Ay! Tudyo ni Alexis. Pinandilatan to ni Ivana tsaka binulingan ang yaya nito na dalhin na ang anak sa kwarto nito. Mommy, pwede bang mamaya na po? Magalang nitong pakiusap. Sumilay ang dimples ito sa pisngi nito. Nang pagkakaroon ng biloy ay namana nito sa ama. Kian? Ivana, hayaan mo na lang muna, gusto ko pa siyang makakwentuhan, ani Kevin. Sige na, Miss Ivana, pagbigyan mo na po si Sir Kev para kasi silang mag-ama. Matabil na saan ni Alexis saka natutop ang bibig. Pinigilan ng heredera ang sarili na irapan si Alexis. Namana nito sa kanya ang kadaldalan na binago niya na. Humugot muna ng malalim na hangin si Ivana. Sinulyapan niya si Kevin saka tumango para sa ikaliligaya ng anak. Okay. Namilog ang mga mata ni Kian sa tuwa saka nag-thumbs up kay Alexis. Thanks, Mommy. Mabilis tong tumingkayad para abutin ang pisngi ng ina. Masayang masaya ito na binulingan si Kevin. Daddy Kevin, shall we po? Tila matandang saad nito na mabilis giniya ang mata at hinila ang ama patungo sa playroom nito. Natulalang sinundan na lamang ito ng tanaw ni Ivana. Tama bang narinig niya? Tinawag nitong daddy si Kevin? Ate, at biliman ay saad ni Alexis. Tumaas ang kaliwang kilay ni Ivana at tiningnan ng kapatid. Namimiss ka na ng inay. Malungkot na wika ni Alexis, nakikiramdam. Alexis, ate, naiintindihan naman kita. Nakita ko na ang dahilan mo kung bakit ayaw mo pang aminin na ikaw ang ate ko. Pero sana wag mong ipagkait sa amin si Kian. Pagpapatuloy ni Alexis. Magpapanggap ako na hindi ka ang ate Ivana ko pero pwede bang humiling? Nagsalubong ang mga kilay ni Ivana. Mana nga sa kanya ang kapatid niya. Ate, bisitahin mo naman ang inay kahit minsan lang. Matanda na siya. Mula nang mamatay ang inay at makulong si Kuya Oliver, naging malungkutin siya at wala siyang ibang hinangad kundi ang makita kang muli. Tumitig sa kawalan si Ivana. Napakahirap ng hinihiling ni Alexis pero aaminin niya, sabik na siyang makasamang muli ang kanilang ina. Ivana, hinihintay ka na ni Christoph? Bunga ni Tristan na makalapit ito na hindi na namamalayan. Wala sa sariling tumango si Ivana. Magbibihis lang ako, Alexis? Ngumiti lang si Alexis saka napatitig sa gwapong pinsan nito. Sinamaan ang tingin ni Tristan ng dalaga. Ibang klase rin tong kapatid ng pinsan niya. Kakaiba. Ivana, samahan ka na namin. Salamat, Tris, pero kaya ko na. Maging alert lang kayo. Huwag kang mag-alala, kaya kong sarili ko. Ayokong maghinala sila na may ideya na ako kung sino sila sa buhay nilang mag-ama. Malawak na bakuran, maaliwalas ang pakapaligiran at napapalibutan na nagtataasang pine tree ang semi-bungalow White House na pag-aari ni Christoph Tamayo. Ngunit kumpara sa mansyon sa Villa Ivana, mas maliit pa rin itong maituturing. Napansin agad ni Ivana na mahilig sa orchids ang nakatira dito. Tila orchidarium ang malawak na hardin na may iba't ibang variety ng hanging plants. Impressive ang kabuuan. Nakaka-relax ang ambience ng lugar nito. Umikot pa ang paningin ni Ivana, naghahanap ng mapagkukunan ng dagdag impormasyon at pagkakakinanlan sa tunay na pagkatao nang nagkumbita sa kanya upang saluhan to sa isang hapunan. Nagkalat ang ilang mga tauhan ni Christoph.
Tila hindi mabuti ang kapangasahan ni Ivana na pinaunlakan to sa imbitasyon nito dahil mas pinili niyang pumuntang mag-isa ayon sa plano nila ni Tristan. Hindi kotse kundi si Apollo ang sinakyan ng heredera. Gustong matawa ni Ivana nang mapapalatak si Alexis kanina na makita siya nito bago umalis ng mansyon. Napagkamalan daw siya nitong si Lorraine na main character ng Tomb Raider na pinagbibidahan ng sikat na Hollywood actress na si Angelina Jolie. Naka-ponytail din na may kahabaan na buhok ni Ivana. Maging ang OOTD ng Tomb Raider na pinagbibidahan nito tila kinopya sa atres. Ang maangas at pinatatag na personalidad ng heredera tila kayang magpalambot ng puso ng kahit na sinong lalaki. Tuwid ang tindig at nakataas ang panga, ngunit anumang oras handa upang bumali ng buto ng kalaban. Kurot ang noong pinagmamasdan ni Ivana ang sumulubong na si Christoph. Tulad ng una niya itong makita, gwapo at simpatiko ang binata. Tila bida sa mga pelikula ang karisma nito. Sinusubukan niyang maramdaman ang lukso ng dugo, ngunit wala na siyang makapa. Wow! Isang karangalang naritong heredera ng Mondragon. Salamat, Miss Ivana. Nakangiting bunga ni Christoph na bahagya pang yumukod. Mataman lang na nakamasid si Ivana, formal, ngunit kinitian niya na rin ito. Giniya siya nito papasok sa loob ng bahay. Mabilis umikot ang paningin ni Ivana, nag-obserba. Alam niyang maaaring patibong ang pakikipagkaibigan nito at anumang oras maaari siyang mapahamak. Giniya siya ni Christoph sa komedor. Bumungad sa herederang mahabang lamesa na may nakaing iba't ibang pangmayayamang pagkain. Wine na nasa glass. Nakaparibot ang mga taga-silbi. Pinaghahandaan ang pagbisita niya. Umupo si Ivana sa katapat nito na nasa kabilang dulo ng mahabang dining table. Salamat sa imbitasyon, Mr. Tamayo. Aral ang bawat kilos ni Ivana. Kung tuso ang kaharap, matalino naman siya at wais. Ang pendant ng suot niyang kwintas ay may hidden camera. Wala siyang bodyguard na kasama, ngunit nakamonitor naman ng mga ito. Matagal na kitang gustong makatalo sa hapagkainan, makakwentuhan. Ngumiti si Christoph. Kumunot ang noon ni Ivana, pilit binabasa ang saloobin ng kaharap. Sino ka ba talaga, Christoph? Pagak na tumawa si Christoph, saka nagkibit balikat. Hindi na mahalaga. Nakipagkaibigan ka, baka nakakalimutan mo. Tumaas ang kaliwang kilay ni Ivana sa gitna ng pagsubo ng pagkain. Ivana, hindi mo gugustong makilala ko ng lubusan. Matamang tinitigan ni Ivana ang kaharap, saka sarkastikong nginitian. Gayunpaman, salamat dahil interesado ka. Mr. Tamayo, hindi lingid sa'yo na maraming gustong magpapatay sa akin. Di ka ba natatakot madamay? Ani Ivana. Magpapatay? Natawa si Christoph at saka napailing. Pinapapatay ka pa lang? Ako at ang aking ina matagal nang pinapatay. Napahinto sa pagsubo ng pagkain si Ivana. Anak ka ba ng papa? Seryosong tinitigan ni Ivana ang kaharap at saka nilabas ang lumang larawan ng ina nito. Napatingin dito si Christoph at saka natigilan. Gusto kong malaman mula sa bibig mo ang hinala ko? Napailing si Christoph at saka ngumisi. Tama ang Kuya Oliver mo, matalino ka na medyo tanga. Hindi mo ako kapatid, higit pa doon. Nagtagis ang bagang ni Ivana dahil sa narinig. Ang sarap suntukin sa panga ng kaharap. Pero nagpigil siya at itinaas ang kaliwang kilay. Masyadong misteryoso, putragis. Ginagawa siyang tanga ng kaharap. Ivana, Ivana. Umiling ito at saka ngumiti. Ayoko ng ginagago ko. Sino si Oliver? Napakahusay mong artista, Ivana. Kilalang kilala na kita. Ang pinagmulan mong bahay, kung ano ka ba bago ka naging Mondragon? Nanatiling nakikinig si Ivana. Kalmado at handa. Inaasahan niya na yon, tiyak na nagpaimbestiga na ito. Tumayo si Christoph, naglakad-lakad, habang bahagya lamang na sumusulyap sa heredera at iniinom ang alak nito sa baso. Anong kailangan mo sa akin? Ang kalahati ng asyenda mo, kapalit ng impormasyon na hindi mo alam. Ngumiti si Christoph. Kalahati ng asyenda? Nababaliw ka na. Galit na saad ni Ivana. Masyado ka ng mayaman, Ivana. Sobrang kayamanan lang naman ang gusto kong bilhin. Umiling si Ivana. Hindi ko ipagbibili. Tumayo na si Ivana. Salamat sa inindamong hapunan. Kailangan ko nang umalis. Mabilis tumalikod si Ivana upang tunguhin ang malaking pintuan ng tahanan nito.
Ivana, tawag ni Christoph. Huminto sa pagkakbang si Ivana at saka lumingon. Ikamusta mo ako kay Tristan? Kilala niya si Tristan. Sa halip na sumagot, tumango lamang si Ivana at saka sumakay sa kabayo. Pag-isipan mo na maigi, Ivana. Tiyak magugulat ka sa katotohanang nais mong malaman. Ngumisi si Christoph. Tutuklasin ko. Mabilis nang pinasibad ni Ivana si Apollo. Gigil na pinatakbo ng mabilis ang kabayo. Ginugulo ni Christoph ang utak niya. Ginugulo ang mundo niya.